So hello mga ka-vlog, so magandang umaga sa inyo. So kumusta kayo dyan? So welcome back sa aking channel. So for today's episode, hindi tayo magta-travel o mag-review na kung ano-ano. So mag-usap tayo tungkol sa isa sa pinaka-fundamental at sa tingin ko, ito ay isang panitikan. So sobrang lalim nito guys. So gusto ko i-breakdown ang mga idea ko tungkol dito. So simulan natin sa basics. So ano ba ang panitikan para sa akin? So kung ipapaliwanag ko ito sa isang ordinaryong bata o mamamayan, sasabihin ko na ang panitikan ay ang boses ng damdamin at karanasan natin. So ito ang ating alaala na nakasulat o kinanta o binikas. So sa madaling salita, ito ang paraan natin para makipag-ugnayan, magpahayag ng galit, pag-ibig o pangarap. So parang social media post mo yan, pero may lalim nito guys. So lahat tayo ay gumagawa ng panitikan. So ngayon, bilang isang mag-aaral sa kolehiyo, ang panitikang Pilipino ay hindi lang basta pagbabasa ng kwento. Ito din ay isang seryosong pag-aaral ng ating pagkatao bilang Pilipino. So, sinasalamin nito ang pagbabago ng ating kaisipan, ang mga pagkikibaka ng ating lahi. So, dito natin sinisiyusat ang mga malalaking issue tulad ng identidad, kultura at ang kritisismo sa lipunan. So, ito ang paraan natin para intindihin ang sarili nating bansa. At dahil malaga ito, may historical at legal na batayan talaga ang pag-aaral nito. So alam nyo ba na ang panitikan natin ang naging pundasyon ng ating nasyonalismo? Ang mga akda ni Dr. Jose Rizal tulad ng Noli Me Tangere ang nagmulat sa mga Pilipino. So iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon require itong pang-aralan. So may mga batas at mandato mula sa edukasyon para siguruhin na ang kasaysayan at kultura natin ay hindi natin makakalimutan. So ito ang pinag-ugatan ng ating pagiging bansa. So sa lahat ng nabasa ko mula elementarya hanggang kolehiyo, ano ang pinakababorito ko? So syempre maraming maganda. So pero ang talagang tumatak sa akin ay ang mga maikling kwento ni Genoveva Edrosa Matutes. Lalo na ang paglalayag sa puso ng isang bata. So grabe ang galing ng pagkakasulat dahil naipakita niya na ang lalim ng simpleng buhay ng pagiging guro at ang pagiging vulnerable ng isang bata. So iyan ang panitikan ng nagtuturo sa akin ng empathy. So nakukatulong ba ang panitikan sa pag-unawa sa sarili at lipunan? So walang duda dahil ito ay oo. Dahil sa panitikan, nagiging malawak ang ating pananaw, naglalakbay tayo sa iba't ibang buhay nang hindi umaalis sa upuan. So mas nauunawaan natin kung bakit ganito ang takbo ng ating lipunan at mas nakikita natin ang ating lugar dito. So para may batayan, gusto kong isite si Benvenuto Lombera, isang pambansang alagad ng sining para sa literatura. So ayon sa kanya, ang panitikan ay isang kasakapan sa paglaya ng kamalayan. So, ibig sabihin, pinalalaya tayo ng panitikan sa pagkukunwari at sa kamangmangan. So, ginagawa tayong mas matalino at mas handang makialam sa ating mundo. So, kaya mga ka-vlog, huwag natin kalimutang basahin at yakapin ng ating panitikan dahil ito ang ating kwento at kailangan nating ipagpatuloy ang pagkwento. Kung may paborito kayong author o akda, i-comment nyo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. So don't forget to like, subscribe, at i-share ito.